reklamo na rinecruit ko sila, na pinili ko silang magtrabaho. Wala akong ganyang testigo. Isang sindikato ho. Kaya't maliwanag ho dito na itong si Atty. Harry Roque, ilang taon hong namamayagpag sa ating Republika ng Pilipinas na membro ng sindikato nakasagwat. Itong si Alice Go, Cassandra Ong, at marami pang iba. Nako ho. Sa pagkakadawit niya sa niraid na Pogo Hub na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga noong Hunyo. Sa supplemental affidavit ng PAOK at CIDG sa Department of Justice kahapon, kasama si Roque. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, latest update tungkol dito kay Atty. Harry Roque. Ay wala na ho itong lusot, mga mahal kong taga-subaybay, dahil dito sa kanyang kaso na walang piyansa na human qualified trafficking. Nobel recommendation habang nakakulong ho ay nililitis ang kanyang kaso at walang pansamantalang kalayaan. Ang bigyan po natin ng highlight ngayon, mga mahal kung taga-subaybay, ay kumpirmado, kinasuhan si Atty. Harry Roque at siya po ay marami ang mga kasangkot. Isang sindikato itong si Atty. Harry Roque na kasangkot ni Alice Go di umano, kasangkot ni Cassandra Ong at marami pang iba. Datapwat sa puntong iyan dito po sa kanyang kinakaharap na kaso dito sa Pugo ay qualified human trafficking. Mantakin nyo ho. Nagtatago bilang abogado, nagtatago bilang nagkukunwari na human rights na abogado. Subalit kabaliktaran ho ang nasa kanyang kalooban. Dahil kung magbabatay ho tayo dito sa kanyang kinasasangkutan, ay hindi po ito katanggap-tanggap at kasuka-suka. Sa panunungkulan no ng ating Pangulo noon na si Duterte, dating Presidente Duterte, ay marami ang nabudol na loko dito, pinaglaruan ang Republika ng Pilipinas. Bakit po natin nasabi? Ginigisa ho tayo sariling mantika nito eh. Ay katulad nga ho niya, kasangkot ng mga matitinding sindikato. Ito kasangkot ni Alice Go, kasangkot ng matataas na opisyal nang nagpapatakbo ng Pugo Hub. At mayroon siyang direct, active participation kung paano magpatakbo. Yan ho ay according dito sa mga sinumpaang affidavit na nagtuturo na siya isang sangkot sa sindikato, itong si Atty. Harry Roque. Mga kaibigan, gusto ko munang ibahagi sa inyo itong konfirmasyon na itong si Atty. Harry Roque ay membro ng isang sindikato na pinatatakbo niya. Nakasangkot si Alice Go at marami pang iba. Inaanyayahan ko po kayong kapag may pagkakataon kung pwede lang patapusin ang vlog na ito. At nang sa ganun po, lubos po natin maunawaan. Heto po, nako. Sinampahanan ng reklamong qualified human trafficking si dating presidential spokesperson Harry Roque dahil ito sa pagkakadawit umano niya sa niraid na Pogo Hub sa Pampanga. Nasa frontline balitang yan si Camille Samonte. Sinampahan na rin kahapon ng reklamong qualified human trafficking ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at ng PNP-CIDG si dating presidential spokesman Harry Roque. Kaugnay ito. Maliwanag po mga kaibigan na sinampahan na ng kaso
itong si Attorney Harry Roque. Human Qualified Trafficking, isang sindikato ho. Kaya't maliwanag ho dito na itong si Attorney Harry Roque, ilang taon hong namamayagpag sa ating Republika ng Pilipinas na membro ng sindikato nakasagwat. Itong si Alice Go, Cassandra Ong, at marami pang iba. Nako ho. Sa pagkakadawit niya sa nireid na Pogo Hub na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga noong Hunyo. Sa supplemental affidavit ng PAOK at CIDG sa Department of Justice kahapon, kasama si Roque sa 5 bagong respondent na pinakakasuhan. Ginamit na basihan ng PAOK ang affidavit ni PAGCOR Assistant Vice President Jessa Fernandez. Dito kinumpirmang si Roque mismo ang nagpa-follow up noon sa renewal ng lisensya ng Lucky South 99. Pero buwelta ni Roque Paktay ka, Roque ka. May nagtuturo sa iyo. Hindi ka na ngayon makapagyayabang. Dahil ito mga kaibigan, malaki ang kasalanan din nito sa taong bayan. Alam niyo kung bakit? Kung nagagawa niya ho sa ating kasalukuyan, Pangulo Bongbong Marcos, ang alipustain, ang gawan ng anumang istorya. Ano po itong istoryang ito? Ito ho ang una na nagpakalat na yung ginawa niyang fake video na itong ating Pangulong Bongbong Marcos kagalang-galang ay gumagamit ho ng bawal na gamot. Ay fake video ho. Yung pinakalat nito sumisinghot. Na siguro napanood niyo po yun. Fake video ginawa niya ho at mayroon siyang mga kasangkot upang siraan ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, ang gusto kong ipunto, how come ang ating mataas na Pangulo, mataas na ika nga po kagalang-galang Pangulong Bongbong Marcos, ay nagagawa niya ang paglaruan, nagagawa niya pong siraan, ay membro nga ng sindikato eh. Kaya nga human trafficking, di po ba? Human Qualified Trafficking. Ito ang gusto kong ipunto. Kung naggagawa niya po siraan, gawan ng anumang kasinungalingan ang ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos, how come ng taong kapwa kong maliliit kayang-kayang gawan ho nito ng anumang kasinungalingan, mag-imbento ng anumang paratang dahil ay nagawa niya po kay Pangulong Bongbong Marcos. Napakadali po niyang gawin sa ordinaryong tao na katulad ko. Alam ko mga kaibigan, nakuha nyo ang gusto kong ipunto. Malaking kasalanan yan sa Republika ng Pilipinas. Datapuat sa puntong ito, siguro karma na rin. Sinisingil na to eh. Ito pa. Nako. Tunayan daw muna dapat na sangkot talaga siya sa human trafficking sa Pogo, lalo't dati na rin niyang itinanggi na abogado siya ng Lucky South 99. Sinamahan niya lang daw noon si PAGCOR sa meeting sa PAGCOR. Si Ong ang kinatawan ng Lucky South noon na nagkataong nangungupahan naman sa kliyente ni Roque na Whirlwind Corporation. Ang laki ng hindi mo alam ang pinagsasabi mo, Attorney Harry Roque. Dahil hindi ginawang batayan ang pagiging abogado mo. Hindi kasama sa kaso yan. Ni-research ko muna. At according sa paliwanag ko ng PAOK, hindi mo pinagbatayan na siya ay naging abogado ng Pogo. Hindi yun ang naging batayan para sampahan siya ng kaso. Ang naging batayan no ay direct participation niya, active, na mayroon po nagtuturo sa kanya na buhay na testigo na nagpapatunay at iba pang napakaraming dokumento, mga mahal kong taga-subaybay. Eto pa, si Roque, kung ano-ano ang pinapakalat, nagyayabang pa eh. Habang nandun sa kanyang taguan, ay nagyayabang pa ho at binabaliktad ang pangyayari. Nagmamalinis, sige nga lumabas ka, lumantad. Paano mo mahaharapin ang kaso? Kung ikaw ay nagtatago at sabi mo ihaharapin mo, ay diyan pa nga lang sa Quadcom, ay nagtatago ka na, ay ito'y tunay na ika nga po ikukulong ka talaga kapag lumabas ang warrant of arrest mo.
Kaya aminin mo na totoo na talagang magtatago ka na darating mo ang isang araw, ito ay huhukayin din ni General Torre. Itong si Roque. Umanda ka kay General Torre. Ako na walang kahit sino nagreklamo, na recruit ko sila, na pinilit ko silang magtrabaho. Wala akong ganyang testigo. Yung papel na sinasabi nila ay hindi ko prueba na ako isang officer ng Lucky South 99. At pangalawa, yung pagsama ko, wala akong ibig sabihin yun dahil hindi naman po yan ebidensya na ako'y nag-recruit sa sapilitan para pagsamantalahan ang trabaho ng kahit sino pa. Dahil sa reklamo, planong maghain ng counter affidavit ni Roque, pero hindi raw siya ang personal na haharap sa DOJ. Maghahayin ka ng counter affidavit tapos ayaw mong humarap sa DOJ. Anong tawag doon? Ulol. Ha? Kung hindi ba naman ang galing sa iyo, nahaharapin mo ang kaso dahil walang matibay na ebidensya, bakit hindi mo harapin sa tamang forum? Hindi dyan sa Facebook. Ngawa ka na ngawa. Mga kaibigan, natatandaan ko ito. Ang sinasabi ni Atty. Harry Roque na minamaliit niya ang taong bayan na hindi nag-aral lang abogado. Tandang-tanda ko ang sinabi nito. Ang tingin niya sa kanya ay napakataas. Siya ang matalino dahil siya ay abogado. Nang pinatutungkulan niya ay ang taong bayan na hindi nag-aral lang abogado. Na kahit anong sabihin daw, di umano, ay hindi paniniwalaan ang sino man dahil hindi abogado. Pero pera ang kanyang mga kaibigan na matatalino. Mantakin mo yun. Ay bakit mo nilahat pa? Tapos bigla kang magtutwist na kahit ang kaibigan mo hindi abogado ay pwedeng paniwalaan dahil hindi matalino. Ba't yung sumusuporta sa mga matutuwid? Talagang binabanatan mo taong bayan. Palibasi abogado ka? Ano ngayon? Nasobrahan ka ng talino? Pareho sila ng asawa niyang si Myla na hinahanap ngayon ng mga otoridad matapos isyuhan ng arrest order ng Kamara. Nagbabalita mula sa frontline. Mga kaibigan, pinakita ko po yan. Yan po ang resibo na ito po si Atty. Harry Roque ay kumpirmado, kinasuhan ng qualified human trafficking. Unawain po nating mabuti, mga mahal kong taga-subaybay. I'm sorry kasi namamalat ako. Para hindi ho kayo mabiktima ng anumang fake news. Kumpirmado ho yan, hindi ho fake news. At sa ngayon po, si Atty. Harry Roque ay nagtatago. Tinutugis na ho ng kinahukulan, mga mahal kong taga-subaybay. So, maliwanag lang po dito, ang gusto ko pong ipatid, si Atty. Harry Roque ay membro ng isang sindikato na aktibo na partisipasyon na nagpapatakbo, nakasangkot ni Alice Go, mga mahal kong taga-subaybay. Muli po abangan natin ito at ilang tulog lang ho ito. Na lalabas ho dito ang warrant of arrest kapag may probable cause diyan po sa DOJ at ilang tulog din ho diyan sa korte. Pag naisampa ang kaso, ay lalabas po ang warrant of arrest na magbibigay daan po sa kanya para tuluyan ng ikulong sa tunay na riyas na bakal na magbibigay daan din po sa kanya na ito po ay tugisin at hukayin ni General Torre diyan ho sa kanyang pinagtataguhan kapag lumabas po ang tunay na warrant of arrest dito po sa kaso ng qualified human trafficking na ito po ay Nobel recommendation, walang pansamantalang kalayaan habang nililitis ang kaso. Naku ho, kulungan ang bagsak mo. Walang labasan. Muli po maraming salamat. Magpalain po tayo lahat. Bye-bye. Palakpakan. So, like ko sa video na ito.